Oh, si Vic Rodriguez din po kasi tatakbo si Vic Rodriguez sa pagka-senador ho, mga kababayan. Eh, siyempre kailangan magsalita siya. Ang problema niya, DDS na lang ang naniniwala sa kanya na ang DDS ay paubos na ho ng paubos, mga bossing. Eh, may mga katanungan at may sinasabi yung tatakbo ng Senado dito sa susunod na eleksyon po. Tingin niyo mga kababayan, may laban si ano, si Vic Rodriguez. Ako nakikita ko malabo. Ano po, style din kasi nila paninira eh. Yang mga mautog-mautog na nila yan, ako ho ay naniniwala mga bossing na early campaigning lang yan eh. No? Nagpapakilala sa taong bayan, ganito, ganyan. Tapos behind the camera o behind the ano, kung ano-ano, eh, tatakbo ho ako ng ano, baka ganyan yan. Baka lang, ano po, mga kababayan. Siyempre kasama na ho yun. O, eto, sabi, isang tao lang ang hinahanap mo. Sinong mo? Si mukhang kay BBM na naman ang ano nito, ang patungkol nito, mga bossing chief amo sir. Isang tao lang ang hinahanap mo at hindi pa kilala bilang bayolente. O kaya nga may 19 na barel ano. Kami nagtataka lang, Vic Rodriguez. Bakit kailangan magkaroon ng 19 barel o 18 o 17? Pasensya na po doon sa number. Pero hindi ho nalalayo dyan. Bakit kinakailangan ni etong si Kibuloy magkaroon o humawak ng 18 o 17 o 19 beng-beng, no? Kung alam naman niya sa sarili niya na wala siyang inaargabyado. Di ho ba? Na alam niyang wala siyang inaargabyado, mga bossing. Sisilbihan mo ng warrant of arrest with so much number of state force. Eh, bali-balita, meron kasing ano eh, ano tawag doon? Yung merong private army eh, 'di ba? So kailangan alerto din ang mga kapulisan kaysa sila anuhan, kaysa sila yung maisahan, eh sila yung iisahan. 'Di ho ba mga kababayan? Eh paano nga kung pagbulaga nila may private army ho, mga bossing? 'Di ba? Oh. Mabuti na yung lumagay ka sa sigurado. Kung yung umpisa pa lang, paumpisa pa lang meron ng 17, 18, 19 beng-beng eh. Ano pa iisipin mo nun? Sino gagamit sa kanya no? May 19 na kamay ba si Kibuloy? O malamang merong mga taong hahawak nun. Di ho ba? And para naman fair ho sa kanila, mga kababayan, yung mga baril na ho na yun, eh, ilan na po doon yung naisurrender ho. Eh malay natin, meron pa. Di ba? Malay natin, merong mga hindi nakatala. Oh. Tsaka, grabe na yung pambabastos nitong tao na ito, no? Sa Kongreso, hindi sinipot. Sa Senado, hindi sumipot. Mga kababayan. Oh. Tapos gusto nyo, irespeto pa gusto nyo, irespeto pa yan, no? Actually, napakahaba po ng pise, mga kababayan, ng ating mga kapulisan na nandoon. 100 sila, tingnan nyo. Sila pa yung binanatan ng mga tao na nandoon. Oh, 'di ba? Kilala si Kibuloy na madaming ano, beng-beng. At hindi lang ito yung mga basta 38, high-powered firearms. Oh. Isa pang iisipin mo diyan, mga bossing, bakit ganun kadami yung pinadala diyan? Alam naman natin na dikit 'yan, no? Sa isa sa maimpluwensya o sa pinakamaimpluwensyang pamilya diyan sa Davao. Oh. Yun yung mga isasaalang-alang natin, mga bossing. Di ho ba? Yun yung mga iisipin natin. Bakit nga ba napakadami at sandamakmak yung pinadala doon? Kita nyo sa ano pa nga lang eh. Sa mga fans pa lang ni Kibuloy doon na nasa labas eh. Nag-abang eh. Yung mga nagtambol eh. May bumabanat. Kaya naman po may mga napusasan talaga. Di ba? Sabi ni Orzula, hindi yan sila sumusunod sa batas kasi feeling nila makapangyarihan sila. Siguro dati. Pero ngayon, hindi na. Ano? Kaya siguro nararamdaman nila na, ay wala na kami. Kailangan ibalik na namin ibalik na sa amin ang kapangyarihan. Oh. Ay nabubuko kami sa mga usaping West Philippine Sea, kagaya na lang ng mga
gentleman's agreement. Ay, nabubuko kami dito sa mga 30,000 katao na nategi nung panahon ng laban kontra droga. Isa-isa po kasing nabubuksan mga kababayan. Kaya kailangan, sandali, wait lang, bago sumambulat lahat ito, ano, sa taong bayan, pabagsakin na natin. Pabagsakin na natin si Bongbong Marcos. Ganyan, o, di ba? Pagbagsak na, ipalit si Sara, atin na ulit ang kapangyarihan. At hindi yan hindi nila pinasinungalingan yan sa katauhan mga bossing ni Pantaleon Alvarez. Kesyo ang sabi pa ni Pantaleon Alvarez, gusto niyong mapatahimik ang China? Gusto niyong kalma ang China? Pababain niyo si Bongbong Marcos. Ibaba natin si Bongbong Marcos. Ipalit natin si BP Sara. O, di ba Ma'am Carclea? Sinabi ni ang tahimik na Pantaleon ngayon, ano? Nasaan na kaya yung tao na yun? Pagkatapos nung mausog nila na sumigaw ng magtanggal ng suporta daw yung ating mga kasundaluhan sa ating gobyerno o sa Pangulong Bongbong Marcos, hindi na nagsalita masyado. Natahimik na po. Siguro na-realize niya yung sinabi niya. No? Nako. Kakasama ko ng mautog dito, ako na pala yung makukulong din. Tsaka sino ba nagsabi na handa siyang mategi bago mahuli? Kaya maraming pulis talagang ipapadala. Yes, correct. Diyan in their defense. Oo, di ba? Oo. Alam ng kapulisan, alam ng taong bayan yung kanyang mga sinabi. Na hindi siya papahuli ng buhay, mga bossing. So alam mo na, expect mo na, nako. Yung pupuntahan nitong mga kapulisan na ito, baka magkaroon ng rambulan, baka magkaroon ng putukan. Kesa mga kababayan, sa ating mga kapulisan, merong masawi, naghanda na sila ng maigi. Pero, ayun nga, ang babait ng mga kapulisan, umuwi nang hindi kasama si Kibuloy, di ba? Sila pa yung binanatan nitong mga fans ni Kibuloy. Mga bossing. Tahimik na si Amuyong Pantaleon. Hindi ko na nakikita masyado, Archie De Beroya. Shout out sa iyo. Morning Tol 281. Mga boss Chip, sir, 827 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na pindutin yung subscribe button diyan, ha? At yung like button po, pindutin niyo lang po at i-type niyo kung pang ilan yung inyong like para naman madaanan ko yung inyong mga pangalan sa shout out. Para tuloy-tuloy pa din po tayong napag-uusapan itong tungkol kay Kibuloy.